Gupit na 2x2. Kailangang maging handa ang lahat sa buong bansa sa anumang posibilidad sa harap ng mga nakababahalang external threats. Ito po ang binigyang diin ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil daw po sa umiigting na mga isyung geopolitikal, kabilang ang sumisiklab na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Sa kanyang pagbisita sa kampo ng Philippine Army sa Isabela, inamin ng Pangulo na ang mga panlabas na banta ay mas worrisome o mas nakababahala sa gitna ng tumitinding pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular sa mga sundalong nagdadala lamang ng supply sa Ayungin Shoal. Idinagdag pa po ng Pangulo na dahil malapit ang malapit ang Pilipinas sa Taiwan, ay lalong nalalagay ang bansa sa China's area of interest. Kaya mahalaga na ang northern part ng bansa ay maging handa sa anumang maaring mangyari. Bagamat nakababahala ang external threats, iginit ng Pangulong Marcos na hindi tayo kukuha ng mga teritoryo at ipagtatanggol lamang ang sariling atin. Isyu ng bayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol pa rin si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Today is June 12. Aba, araw pala ito ni Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel, saan bang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan? June 12. Ayun nga palang sa Luneta, baka kayo ho'y naghahanap pa ng mapupuntahan ngayong holiday, Wednesday holiday. Di ba, Mother? May libreng, may murang mga paninda. Diyan po sa Luneta. Saan malapit? Doon sa may fountain. May fountain pa ba doon? Di ba tinanggal na yun? Diyan sa Luneta. Meron hong mga tindahan dyan. Nagsisimula kahapon, nagsimula yun alas 8 eh. Ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry. Ayan, project ho nila yan. Mga murang paninda. Ayan, hindi lang mga agricultural products. Samantalahin na ho natin yan. No? Yung presyong kadiwa na hindi natin abot-abutan dahil nauunahan tayo madalas ng iba, yan, baka dito yung makabili kayo ng murang mga pangangailangan. Kadiwa ng Pangulo sa Luneta. Ayan, oo. Meron daw hong 98 merchants. May 98 merchants na kasama dyan ang DA, Department of Agriculture. Sumama rin ang DTI, mga murang bigas, gulay at iba pang mga agricultural products. At meron ding mga government services. Ayan, yung mga kailangan ninyong mga papeles, proseso sa gobyerno. Ayan, naku. Samantalahin natin lalo't ngayon holiday.
June 12. At dahil yan po'y kulay pula sa ating mga kalendaryo, ibig sabihin ay double pay. Yan ha. Double pay. Mother, double pay tayo ha. Double pay tayo ngayon. Dahil yan ay regular holiday. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners? Na pakinggan nyo po ba ang pambungad natin na pinaghahanda ng Pangulong Bongbong Marcos ang lahat kaugnay ng dahil sa nakababahalang external threats. Be prepared. Yan ang sabi ng Pangulo. Ano kaya ito? Meron kayang natatanggap na mga impormasyon ng Pangulo tungkol sa balakin ng China dyan sa Taiwan? Ayan, no? Ayan, dami rin nating mga kababayan dyan sa Taiwan, mga nagtatrabaho dyan. Naimbag nga bigat, kada kayo amin, Apo Bebot Belio, kumusta ba dyan sa Meko, sa Taiwan? Meron kayang natatanggap na mga impormasyon ang Pangulo? Kaya ganito na lang ang kanyang pahayag na pinaghahanda ang lahat, lalo na ang Northern Philippines. Dahil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Alam niyo naman na ang Taiwan ay pinipilit ng China na kanila. Paniwala nila isang probinsya lang nila ang Taiwan. Pero ang Taiwan pumapalag. Hindi. Kami isang bansa, sabi po ng mga Taiwanese. Kaya't baka daw humadamay tayo dyan. Dahil sa because of the proximity, yung sobrang lapit natin sa Taiwan, tapos meron pang mga insidente ng mga insidente ng girian dito sa West Philippine Sea. Napakalaki ho talaga ng tsansang matinamsikan tayo ng kung ano mang mangyayari dyan sa Taiwan. Pero syempre dito sa atin, meron tayong mga sariling dapat na ayusin. Naayos ba yung traffic? Sobrang traffic nung isang gabi dyan sa Quezon City. Eto, kahagabi, matraffic pa rin pero hindi naman katulad nung isang gabi. Ayan, Hindi ho katulad nung isang gabi na parang nararanasan natin yun tuwing mahal na araw, yung Carmageddon. No? Pero yung nangyari nung isang gabi, bali lunes ng gabi, grabe ho yan dyan sa QC, sa lahat ng mga kalsada sa Quezon City. No? Ang sabi ho ng grupong Manibela, ba't kayo nakatingin sa amin? Ba't kami sisisihin nyo? Merong nananabutahi sa amin. Ayan, sabi ho ng grupong Manibela. Kaya daw ho sila man din daw ay na-traffic eh. Ayan ha. Kaya may mga nananabutahi daw po sa kanila. Kung sino man yon, kung totoo man yon na mayroong nanabutahi sa grupong Manibela para lumikha ng ganong traffic, kung sino man yan, kung totoo man yan, kung sino man yan, ang sama-sama nyo. Ang sama-sama nyo. Napakasama ninyo para sabutahihin ng grupong Manibela at lumikha ng ganyan traffic. Ay nako boy nang talaga, tayong lahat, marami sa atin ang ganyan. Ituturo ang lahat, pera ang sarili. Ang masyero ng bayan, Matindi ho yung nangyari sa, nabalitaan nyo na ho ba yung nangyari dun sa sa prosecutor diyan sa Davao, Mario Joseph, babaeng tao pa naman. Oo. Ito hong Davao Occidental Assistant Provincial Prosecutor Eleanor de la Peña. Oo. Habang pauwi ho ng kanilang bahay sa Digos ay tinambangan ng isang lone gunman. Ayan yung picture, 54 anyos pala ito at nagtamo ng mga tama ng bala talaga sa ulo ang pinunteriya. Kababaeng tao si Mario Joseph Davao Occidental Assistant Provincial Prosecutor ito, si Prosecutor Eleanor de la Peña, at tinambangan. At alam nyo kung sino ang suspect? Kapatid. Oo, kapatid. Mario Joseph.
half-brother. Sige, sabihin natin, half-brother. Half-brother ang suspect at ang motibo, lupa. Awayan sa lupa. Panginoong kong buhay ito. Jerry Anthony Taberna. Dito naman sa Quezon City, nabalitaan nyo ho ba yung isang babae? Yung isang babae, kung ano ginawa sa kanyang live-in partner. Dahil sa ayan, mga magulang at mga taga-subaybay. Dahil sa ayan, jealousy. Dahil po sa selos, isang babae ang pinagsasaksak ang kanyang live-in partner na lalaki. Yung lalaki. Oo. Diyan sa Santa Ana, Maynila. Patay ang lalaki. Nakunan pa ho ito ng CCTV sa kalsada na tangan-tangan pa yung ito pinapakita ho natin yung kitchen knife na kanyang gamit. At nung iniimbestigahan, sobrang selos daw po. Sobrang selos. Oh, may hinala daw siya na yung kanyang ka-live-in partner may ibang girlfriend. Ayun, nako. Ivan. Kaya tigilan mo na yung Ivan. May ibang girlfriend. Kaya, nako, yung sobrang selos na yan. Yang sobrang selos na yan, magpapahamak talaga at kikitil ng buhay. Mga kumpasyero ng bayan, Katunhing Jerry Dos. Oras natin, kumpasyero, wala pa pala. 18 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time at Jerry Baha, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, June 12, Independence Day. 126th Independence Day. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. LRT1 at LRT2, pati na rin ang MRT3, may libreng sakay ngayong araw ng kalayaan. Mga buntis nagpapasusong nanay ipinasasama ni Pangulong Marcos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Natuklas ang mga Chinese Army uniform sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Posibleng ginagamit lang bilang props ayon sa AFP. Pag-aaral naman sa taas sahod ng mga kawani sa gobyerno matatapos na ngayong buwan. Eto na, live-in partner. Live-in partner. Yung lalaki, sinaksak ni Mrs. dahil sa selos. Lady prosecutor naman patay sa pananambang ang suspect na half-brother arestado sa Davao del Sur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafort. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa ating good news. ACS Good News. May alok daw po na libreng sakay at 3 pangunahing rail lines sa Metro Manila, kasabay ang pagdiriwang ng 126th Independence Day. Batay sa report ng MRT3 Management, ang kanilang free ride service ay magsisimula alas 7 ng umaga. Ayan, 7 to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Ito, mga peak hours, ha?
Kaya doon sa mga sumasakay ngayon, baka sabi nyo, libre daw Hindi, mamaya pang 7. Saka may piling oras lang. Ayan, wag excited, Oo. ha? 7 to 9 at 5 to 7 mamaya, ha? Magpapatupad din ang LRT ng libreng sakay sa kaparehas ding oras. Ayan, parehas din para hindi na kayo malito. Sinabi po ni LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera na ang libreng sakay ay taunang aktibidad nila at sa pamamagitan nito ay manatili sanang buhay sa mga Pilipino ang tunay na diwa ng selebrasyon ng Independence Day. Ayon naman kay DOTR Assistant Secretary for Rails Georgette Aquino, ang libreng sakay na kaloob nila ay simpleng paraan ng DOTR upang gunitain ang Araw ng Kalayaan na isang napakahalagang okasyon sa ating bansa. Pinasasama naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga buntis at nagpapasusong nanay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon sa Malacanang, ginawa ng Pangulo ang direktiba kasunod ng panukala ng DSWD na magbigay sa unang 1,000 araw ng mga bata ng tulong pinansyal. Layon daw nitong masiguro na matutugunan ang health needs ng mga nanay at maiwasan ang malnutrisyon at pagkabansot ng kani-kanilang mga anak. Alas 6:25 ang ating oras. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lugar kung saan gaganapin ang paggunita ng ating 126th Independence Day. Metro Manila ngayon. Unahin natin ang nandyan sa Kawit, Cavite sa Aguinaldo Shrine. Ando na ang ating RH reporter na si RH28 Raymond Adbas. Come in, Raymond! Jerry at Mayora, kasado na dito sa Kawit, dito sa Aguinaldo Shrine, ang pagdiriwang na ika-126 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan. Ang magsisilbing panauhing pandangal ngayong umaga ay si Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito ay pangungunahan niya yung pag-aalay. Si Panday pala. Si Panday. Oo. Si Panday ang magiging... ayos pala, ano? Pero ayos na ba? Ayos na ba ang paa ni Senator Bong? Oo, di ba naoperahan yun? Hindi pa, pero nakita ko nung huli nung magpunta sa Malacanang, naka-scooter siya eh. Ganon. Butit, nakarehistro naman yung scooter. Akala ko tatanungin mo kung pinayagan ng doktor. Hindi. Sa Senado, di ba sa Senado may mga napagsuspetsahan nga na yan ang pinakahuling pangyayari. Kaya napalitan si Senate President Mig Zubiri, yung pinipilit siyang padaluhin sa sesyon. Kahit na naka pa yung paa. Hindi pinayagan ng online. Nakakas pa. Nung time na yun, naka-wheelchair pa siya nung time na yun. Oo nga Wheelchair ang ginagamit. Pero ngayon dahil medyo maiangat-angat na daw niya ng maayos. Kaya scooter na ang kanyang ginagamit. Nabanggit ba kung ano nangyari doon? Ba't siya na sa Achilles tendon? Nadali sa shooting yun, Jerry. Nasa shooting. Meron dapat silang nakalimutan ko yung hindi binabanggit kasi yung title ng pelikula. Pero meron silang shooting na dapat nakalahok sa Manila, Metro Manila Film Festival pang Disyembre. Nag-shooting sila ng isang para pang habulan ng sasakyan. Sa bilis niyang tumakbo, nalampasan niya yung kotse. Ayun. Nadali. Yung na-aksidente. Aksidente pala sa shooting, ano? Aksidente sa shooting. Kaya, yun, yung naging nagtuloy-tuloy. At alam mo naman, pagkumbaga sa atleta, matinding, injury yan. Hindi madaling magaling kapag Achilles tendon ang napunit. Lalo na, siyempre, hindi naman may pagkakailan na medyo umaabante na ang edad ni Senator Bong. Bata pa yan. Kung kabataan pa, baka madali-madali ang recovery. Pero kung kaedad mo siya siguro, pwede pa, mabilis. Mabilis gagaling. Oo. Pero pwede naman siguro, maiaakyat ba dyan sa Aguinaldo Shrine, yung kanyang
Scooter. yung kanyang scooter para tatayo na lang siya pag yung event na. Palagay ko may mga mag-a-assist naman sa kanya dito eh. Yung mga, siyempre, yung mga local officials. Ito, nakita ko, nagpopormahan na dito para dumating na dito yung kanyang anak na si Congressman Jolo Revilla, yung may distrito dito sa 1st District ng lalawigan ng Cavite. Ang nangyari dito, ka Jerry at ka Mayora, yung the usual na pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo dito sa likod ng Aguinaldo Mansion at yung parada ng mga local officials, ito yung mga mula sa mga barangay at iba't ibang mga civic organizations bago yung sabayang flag raising ceremony na isinasagawa dito sa Aguinaldo Mansion. Ang kapansin-pansin lang dito sa Jerry, wala akong nakita yung ngayon yung taunang Agri-Industrial Fair at saka Jobs Fair dito sa Aguinaldo Shrine. Dati kasi nakikita natin ito pagkakataon doon sa iba't ibang mga produkto ng Cavite na nakadisplay dito at yung Jobs Fair naman, yung pagkakataon ng ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Ang dito lang, kita ko napakalaking stage ang inihanda, concert mamayang alas 5 daw ng hapon. Mula dito sa makasaysayang bayan ng Kawit sa lalawigan ng Cavite para sa ika-126 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan na ang tema ngayong araw, kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Para sa kauna-unahan sa Pimpilang Radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Si Raymond. Mula sa Kawit, Cavite, dumako naman ho tayo sa Manila North Cemetery. Tinutukan niya ni RH29, Boy Gonzales. Boy! Giselle, Kajeri, dito tayo sa Los Veteranos. Ito yung musileo ng mga veterano dito sa Manila North Cemetery. At ang pangunahing pagdanga dito ay si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro at si Vice Mayor Yul Serbo. At nakaayos na itong mga mismong nasa musileo at pati ang mga barangay official ay mga official ng Manila City Hall ang kasama dito sa pagdiriwang ng kasamdad 26 na araw ng kasarinlan. At itong mismo ng andito rin mga veterano, naka-uniforme sila at yung mga miyembro ng Manila Police District. May ikpit yung seguridad na ipinapatupad dito sa vicinity ng Los Veteranos sa Musileo at alas 8 ang sisimulan yung diriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Boy! Metro Manila ngayon. Alas 6:33 ang ating oras. Susunod! Tito Boy! May update tayo doon sa babae. Pinagsasaksak hanggang sa mapatay ang kanyang live-in partner dahil sa selos. Diyos ko po. Talaga naman. Iba ang nagagawa ng selos eh. Talaga. Ikaw ba, Mayora? Dapat binalibag na lang niya ng rep. Ikaw! Ng rep? Pingga. Huwag naman rep. Baka hindi mamatay yun. Ang bigat nun. Patay din, ano? Binalibag nga. Ref naman ay pinambalibag. Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:33. Balita. Hi! Maganda morning! Ay, ano ba yun? Ano ba? Teka lang. Nagsasalita ako eh. Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmatsa kaya easy ang labada.
Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. Alas 6:37 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Posible umanong props lang ang mga nadiskubring uniforme ng Chinese military sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay AFP spokesman Colonel Francel Padilla, dapat bigyan muna ito ng benefit of the doubt. Yan. Kailangan yan. Pati sa pagsasama, Mayora, Giselle. Benefit of the doubt Benefit palagi. of the doubt. Lagi. Wag yung duda kaagad. Tama yung, yun. Tamang hinala. Magiging masalimuot ang relasyon. Yan. Lalo't sangkot ang Pogo sa iba't ibang iligal na aktibidad. Maaari niyang ginagamit ang uniforme ng People's Liberation Army sa illegal na online transaction at mga scam. Oo nga. Sinabi ni Padilla na mas pinaihiwating ng nasabing military uniforms ang ginagawang deceptive activity sa Pogo kaysa paghahanda sa invasion. Tatapusin na raw ng Budget Department ngayong buwan ang pag-aaral sa posibleng taas sahod para sa mga manggagawa ng pamahalaan. Sinabi ng DBM na nagpapatuloy ang kanilang compensation and benefit study at inaasahan itong maisa sa pinal sa dulo ng buwan. Handa umano silang suportahan ang implementasyon nito upang masiguro ang competitive at equitable compensation package ng mga civil servant. Arestado ang isang babae ng pagsasaksakin ang kanyang live-in partner dahil sa selos sa loob ng kanilang bahay sa barangay 777. Aba, ang ganda pa naman ng barangay nila, 777 sa Santa Ana, Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang suspect na si Raiza Alonso, 25 anyos. Mayora, ang bata pala ni Ren. Mga bata pa. Bata pa. Oo. Ayon sa mga kaanak ng biktima, bago nangyari ang insidente ay narinig nilang nag-aaway ang mag-live-in partner. Itong si Raiza Alonso at itong kanyang live-in partner na si Cecilio Lopez sa loob ng kanilang kwarto. Sa gitna ng pagtatalo ay biglang kumuha ng kutsilyo ang babae at pinagsasaksak sa dibdib ang lalaki. Nadala pa sa ospital pero dakong alas 12 ng madaling araw ay binawian na rin ng buhay itong si Cecilio. Binisita pa ng suspect ng babae ang biktima sa ospital. Kaya dito na rin siya inaresto ng mga polis matapos positibong kilalanin ng mga kaanak ng biktima. At ang sabi nga ay selos ang dahilan. Ang kapal ng kutsilyo, Yun, nawala na. Ayan. Ayun, Oo nga, Ang kapal. Ang lalim niyan. Mukhang hindi ang tulis. Mukhang ang tulis tapos ang talas, Mukhang kakahasa lang. Naku po, inang. Isang babaeng piskal naman ang itinumba sa mataong lugar sa Barangay Aplaya, Digos City, Davao del Sur. Ayon sa Digos Police, niratrat sa loob ng kanyang pick-up truck ang 54 na taong gulang na biktima na si Elianor de la Peña, Assistant Provincial Prosecutor na nakatalagaho sa Malita, Davao Occidental. Kaagad namang natukoy at nadakip ang suspect na mismong half-brother ng biktima na kinilalang si Arnel de la Peña. Makaraang positibo itong ituro ng mga witness. Kinumpirma ho ng mga kaibigan at kamag-anak na matagal na palang may alita na magkapatid dahil sa lupa na pagmamayari ng pamilya sa Davao del Sur. Yan, yung mga ari-ari ang ganyan, mga laging dahilan ng krimen lalo sa mga probinsya, away lupa. At kahit na magkakamag-anak, magpapatayan para dyan. Alas 6:41 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Nagbabala si PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco na maaring magdulot ng mas malaking problema kapag ipinagbawal ang internet gaming licensees o itong POGO o Philippine Offshore Gaming Operations dahil magtutulak ito sa mga lehitimong operators na pumasok underground. Sinabi ni Chairman Tenco na kung mangyayari ito, magiging mas mahirap sa PAGCOR na subaybayan ang mga ito. Posibleng sumipa ang bilang ng mga illegal operators at magdulot ng mas matinding sakit ng ulo ng pamahalaan. Bukod dito, sinabi ni Chairman na mawawalan ng gobyerno ng potensyal na kita na mahigit 20 billion pesos kada taon
na walang garantiya na titigil ng illegal aktibidad. Ayon sa PAGCOR Chair, may posibilidad din na kapag ang mga lehitimong operators ay iban, magtatago lang ang mga ito, dala ang kanilang equipment tulad ng mga computer at mga makina at patuloy na mag-ooperate ng lihim nang walang monitoring and supervision mula sa pamahalaan. Hindi pa ho itinuturing ng Philippine Navy bilang national security threat ang Pogo sa kabila ng mga iligal nitong aktibidad. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, sinisili pa ng mga otoridad ang posibleng malalim na koneksyon ng Pogo sa tumataas na krimeng kinasasangkutan ng mga Chinese national. Tinitingnan pa raw ng AFP kung higit pa sa common crime sa mga paglabag sa batas na umuusbong mula sa offshore gaming operations. At kaugnay ng usapin ng Pogo at mga puguan, narito po ang Presidential Anti-Organized Crime Commission head, si Secretary Gilbert Cruz. Secretary, magandang morning. Good morning, Ka-Jerry. Ka-Jerry po. Nanonood po at Ka-Jerry, good morning po. Opo. At sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po. Opo, Secretary, magandang umaga po at mabutit nahuli namin kayo. Napaka-busy ninyo sa dami ng mga puguan na inyong nire-raid. Opo, at ginagawa ko pong bigyan ng panahon yung mga interview po kasi alam ko kailangan po ng mga tao natin ng impormasyon. Oo nga. At least maliwanagan sa mga nangyayari. Oo. Galito ba kayo sa Pogo, Yusek? Sir, ano po yun? Ka-Jerry, ano po yun? Galit po ba kayo sa mga Pogo, Secretary? Yung mga gumagawa po ng mga kalukuhan, yung mga involved, Ka-Jerry, dyan sa mga kidnapping, sa murder, human trafficking, prostitution, drugs. Oo. Tapos yung mga nakikita po natin sa video natin, yung mga torture po, no? Saka siyempre po, yung mga fugitives po na nakapasok po, nakapalaman dyan sa mga Pogo na yan. Oo. Yung kahit naman siguro kahit naman sino, Ka-Jerry, magagalit sa ganyan. Talaga. Lahat po tayo magagalit sa ganyan. Pero nagtataka lang ako dahil dati, ang ganda-ganda naman ng nagiging operasyon ng Pogo dito sa atin, pinagkakakitaan ng gobyerno dahil sa koleksyon ng buwis sa pamamagitan ng PAGCOR. Pero ba't nagkaganyan, Yusek? Yung bang mga Pogo na nire-raid nyo na yan, talagang mga Pogo ba yan o nagpapanggap lang na Pogo? Baka puguan lang yung mga yun. Yung karamihan naman po ng ni-raid namin, kundi may temporary license, may mga lisensya po dati yan. Dati? Opo. Yun lang nga ho, talagang nakakapagtaka lang dahil may mga paipit ho Lalo, paano ka ba naman matutuwa kung Ka-Jerry, kung makakita ka ng mga fugitives. Lahat kasi po ng ni-raid namin, whether may lisensya po yan o wala, lagi yung may fugitive sa loob Ay, ganon? Pine-check namin. Wala naman pong, lagi yung may scamming activity na nangyayari sa loob. Oh. So hindi lang ginagamit sa illegal activities kundi nagiging taguan pa ng mga fugitives. Hindi ba even yung mga bago namin hinuli, even yung sa management side, mga pugante po o mga may record po sa ibang bansa. Yung mismong mga nasa management. So, yun ang nakakapagtaka. Ka-Jerry. Grabe, ano? So nag-evolve sila mula sa dating yung kaya pinapayagan lang talaga ng gobyerno, kaya nga may kumukuha ng lisensya sa PAGCOR. Merong ibang mga nagsamantala. Ganun ho ba nangyari diyan, Yusek, at hinaluan na ng illegal activities ang kanilang operasyon? Parang ganun po ang nangyari, ano? Tama po 'yon. May mga benefits daw silang ibibigay nung una dahil ho yung promise nila, pero sa nakikita ko kasi yung negative parang na-outweigh niya na yung positive na ibibigay nito. Ang pinag-uusapan ho kasi parang bakit may krimen na ginagawa sila, no? Tapos yun nga, imbis na makapagbigay
nagbibigay ng kabutihan, nakakahiya rin ho para sa bansa natin, lalo na ho sa mga foreign investors. Opo. Lagi hong binabanggit tuwing may raid kayo, may mga na-rescue. Tama pa ho ba yung term na na-rescue kapag ang nire-raid ay puguan? Bakit ho rescue ang ginagamit kung sila ay parte ng operasyon ng illegal activities? Sa una po, Jerry, rescue ang ginagamit natin. But sinasala po natin yan, Jerry, ano? Kaya nga, alamin natin kung sino po dyan yung talagang involved sa management. Alamin po natin dyan kung sino yung mga involved sa torture, yung mga biktima ng torture. So, hati-hati po natin, napapag-iwa-hiwalay po natin. Tapos, lahat naman po yan, Jerry, i-report natin, lalo pag foreigners na involved sa scamming. Wala naman po tayong release na mga foreigners except po yung mga complainants, Jerry, yung po yung naiiwan dito, tsaka yung mga involved po sa management tsaka sa pananakit. Naiiwan po yan para managot sa mga ginawa nilang kalokohan dito. At pagkatapos mag-serve ng sentence sila, siguro after serving their sentence, saka pa lang po natin sila pinag-deport. So yun ho. Pero karamihan po, Jerry, na involved po sa scamming, napapa-deport po natin. Pero paano kung Pilipino, Yusek? Yung mga Pilipino naman po, ganun din po ang treatment natin dyan. Pero, siyempre, kadalasan po kasi, Jerry, yung mga Pilipino na nadadat na natin doon, mga kundi ho involved sa security, sa household po sila, o kaya sa maintenance. Yun po yung karamihan Saka hindi sa mismong operations. Hindi po. Pero may mga ilan-ilan po, Kajer, na lalaman natin na involved na rin po sila sa operation. Oo, ang nangyayari nga ho yata pag na-radio isa, nalilipat lang doon sa kabila. Di ba? Tama po yun. Tama po yun. Okay. So dapat talaga pala ay i-check lahat ng pogo, unahin yung mga illegal at madali namang malaman hindi naman magiging sikreto ang mga pogo, Yusek. Alamin lang sa PAGCOR kung sino yung mga lisensyado at basta sa isang lugar may pogo operations at wala sa listahan ng PAGCOR, illegal yun. Automatic. Ano ho? Opo, tama po yun. Yun lang naman po ang key dyan, Kajer, Kasi sa mga local government, definitely alam naman po nila kung saan yung mga pogo. Humingi ng permit yun di ba? Humingi ng permit yun sa kanila humingi ng permit. Lalo na po yung mga hindi humingi ng permit. Madali po kasi marami pong paraan para malaman natin na may pogo po sa isang lugar. Kung indicators yan, Kajer. Madali po yun. At kailangan lang po talaga, tama yung sinabi nyo, inspection, monitoring, tsaka strict implementation po nung rules and regulation na nilahad po ng PAGCOR. Humihingi na po ba kayo ng tulong sa publiko na i-report kaagad sa inyo kung may puguan sa lugar nila? Ang nangyayari kasi, Jerry, yung kaya namin na-raid itong mga puguhan, kasi may mga dumadating po sa aming videos. Dumadating po sa aming report. Lalo inuuna po namin, inuuna po namin kay Jerry yung may mga torture videos, mapapansin mo, yung mga torture videos, pag natanggap namin yan po yung pina-priority namin. Kasi saka yan po yung ginagamit namin ebidensya para po makapag-apply kami ng search warrant. In the case of Banban, meron pong isang Vietnamese na binibidyo niya po yung sarili niya habang tumataka siya at naka-live stream po yun sa Vietnam. Napilitan po talaga tayo na umaksyon dahil humingi po ng tulong sa atin yung Vietnam Embassy and Malaysian Embassy. Ito naman pong sa Porac. Latest, may dalawang video po kami. May dalawa po kaming video na natanggap. At yung isa nga pong pinotorture dun sa video na yon, balita namin na matay na. Nice, so, Mario Joseph. Hinahanap po namin yung body, kung makikita pa po namin, kung tinapon sa malapit or kaya binaon. So, hinahanap po. Dapat pala talaga tumulong na ang publiko sa pagre-report ng ganito para hindi kung legal man sila at walang illegal na ginagawa,
ma-inspection na rin. Yusek, sabi nyo nga madali namang makita at mahalata kung may pogo operations sa isang lugar. Opo, tama po yun. Malaking bagay po yung tulong na pwede pong i-provide ng mga mamamayan natin dito po sa atin. Lalo na yung mga kasi minsan may mga nakikita tayong patay na foreign looking, automatic dapat nire-report po natin yung mga. Okay. Mga ilang tanong na lang, Yusek, itong sa Bamban, ito yung naging pinaka-controversial, Bamban tsaka Porac. Pareho itong illegal, walang papeles, Yusek? Opo. Parehong illegal. Ayun, talaga. So hindi wala silang lisensya na mula sa PAGCOR. Nagkaroon po sila ng mga lisensya nung una, but later hindi na yata sila inaprubahan. Ayun. Siguro nga dahil may nakitang anomal irregularidad ang PAGCOR kaya hindi na sila binigyan. Na-identify na ho ba talaga kung sino yung mga nasa likod ng dalawang operation na yan? Bukod sa Bamban na babanggit itong si Mayor Alice Guo, sa Porac, Pampanga po. Meron na pong mga pangalan na lumulutang at sa SEC po nila at yung ibang dokumento po. Pati po yung kung sino po yung mga nag-apply. Pero iniimbestigahan pa po natin yun. Siguro sa mga darating na araw, malalaman din po natin. Involved din po ba yung mayor sa Porac? Iniimbestigahan po natin yun, Kajer. Iniimbestigahan po natin. Dapat makita lahat at malaman natin lahat. Yusek, maraming salamat at good luck po sa inyong napakagandang trabaho na yan. Thank you rin po, Kajer. At maraming salamat po sa opportunity na binigay ninyo. Apo. Si Yusek Gilbert Cruz, siya po ang ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang kalaban ng mga illegal na puguan. Balita. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. From Mayora Giselle, ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check. Sa pamimigay ng papremyo sa ating mga masuswerteng listeners and viewers, lakasin na ninyo ang inyong mga radyo. Saan ba si Sherwin ngayon para maibigay na natin ang situation? Kahit holiday, lumabas ng bahay at pag nakita ninyo ang mobile ng DZRH at kayo'y listeners and viewers, sigurado suswertehin kayo sa araw na ito ng holiday. Ayan Tuloy-tuloy yan at mamaya may mga situational report pa tayo sa ating mga RH reporters na tumututok dito sa Kalayaan 2024, ang ating 126th Independence Day celebration. Tumaas pa pala, Mayora, ang bentahan ng sasakyan. Ayun, ang daming may pera. Tumaas sa 5.5% ang bentahan daw ng sasakyan. Ibig sabihin, maraming nagkakapera pa rin. Ibig sabihin, hindi ganun na naghihirap ang Pilipinas. Hindi lang makatiis sa traffic araw-araw at pangit na transportasyon. Kaya lalong nagiging matraffic. Ayun. Dahil hindi naman nadadagdagan ng ating mga kalsada. Sasakyan lang ang dumadami. Ayan, nakabenta raw po ng 40,271 nung buwan ng Mayo. At ito'y mas mataas kumpara sa mahigit 38,000 lang nung nakaraang Mayo ng nakaraang taon. At sa buong mula January hanggang May this year, 187,000 units ng mga sasakyan ang naibenta.
mataas ito ng 12.7% compared sa same period last year. Ayan, nako po. Ayan. Sa mga nasa General Trias, Cavite, lakasan ng mga radyo. Andyan ang ating malakas agent na si Sherwin Alfaro. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Number 1. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Wednesday, June 12, 126th Independence Day. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas dapat maging handa sa gitna ng mga nakababahalang external threats ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ika-126 na Independence Day pinangunahan o pangungunahan ni Pangulong Marcos, magarbong aktibidad ikinasa ng iba't ibang NGOs. Singil sa kuryente tataas ngayong buwan. Mga pulis na magsisilbi ng warrant of arrest laban kay Kibuloy binomba ng tubig ng mga suporter. 2 pulis Caloocan inaresto. Alam niyo kung bakit? Dahil sa karnaping at robbery. 100,000 pisong reward inilaan sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng wanted na si dating Palawan Governor Joel Reyes. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po Giselle Ricafort. At ito po si Jerry Baha. At ito ang... Alas 7:12 ang ating oras. Silipin muna natin ang mga selebrasyon ng 126th Independence Day. Unahin natin dyan sa Malolos, Bulacan, Mayora. Andun ang ating RH5, Val Gonzales. Kevin Val. Jerry at Giselle, pangungunahan mismo ni House Speaker Martin Bumote ang pagdiriwang 26 na proklamasyon ng palayaan ng Pilipinas dito sa makasaysayang Paraswang Church, dito sa lungsod ng Malolos, dito sa Lalawigan ng Bulacan. Alas 8 pa lamang ng umaga ang selebrasyon o alas 8 pa ng umaga ang selebrasyon na kadaluhan din ng matataas na pictures mula sa nasyonal at lugar na pamalang panglisod at Pandalawigan, Bulacan. At yan ang inaasahan, Jerry at Giselle, ay present dito sa okasyon ang mga kinatawan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Mahalaga ang naging papel sa kasaysayan ng Paraswang Church dahil dito sa simbahan na ito, pinalangkas ang konstitusyon ng Malolos na pinagtibay noong Enero 20, 1899. Noong ika-23 ng Enero 1899, hinanap ang inaugurasyon ng unang Republika ng Pilipinas at sa loob mismo ng simbahan ng Paraswang na numpa si General Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika. Sa pagdiriwang na ito, Jerry at Giselle, ay nasahan ding dadalo ang lahat ng mga kongresista ng 7 mga distrito ng buong lalawigan ng Bulacan sa pangunguna siyempre ng kanilang ni Bulacan Governor Daniel Bernardo. Sa harap itong makasaysayang simbahan ng Paraswang, sa pantayo mismo itong si General Emilio Aguinaldo ay mayroon ng mga kalatag na mga bulaklak, partikular na bulaklak na galing sa opisina ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. maging ang galing sa National Historical Commission of the Philippines. Sa ngayon ay kadarating lang nitong si Region 3 Police Director, Police Brigadier General Jose Hidalgo Sr. Sa panig naman
ng Philippine National Police habang naghahanda na rin yung iba pang mga kinatawan dito sa gagawing pagdiriwang sa ika-126 na proklamasyon ng kalayaan ng ating bansa. Mula rito sa Paraswa Church, dito sa lungsod ng Malolos, sa lalawigan ng Bulacan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mula sa lalawigan, Bulacan, dumako naman tayo sa General Trias sa Cavite. Tinutukan ni Sherwin Alfaro. Sherwin. Yes, Giselle, nagsagawa din ang pag-aalay ng bulaklak dito sa Bantayog ni General Mariano Trias, ang Vice Presidente ng unang Republika ng Pilipinas. Pinangunahan ni Mayor Ferrer ng General Trias City ang pag-aalay ng bulaklak sa puntod ng bayani. At di alam ng marami, ang General Mariano Trias ay ang nagsilbing de facto Vice President ni General Emilio Aguinaldo ng itatag ang unang Republika ng Pilipinas. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batal, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Lipat naman tayo sa San Juan sa Pinaglabanan Shrine. Andun si RH52 Edniel Parosa. Kami ni Edniel. Ilang minuto mula ngayon, pamumunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo itong komemerasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas dito yan sa lungsod ng San Juan. Panauhing pamdangal si Gismundo sa flag raising at wreath laying activity wala doon sa tapat mismo ng City Hall ng San Juan. Nasusundan ng 21 gun salute dito sa parke ng Pinaglabanan para alalahanin ang mga bayani ng bansa. Ayon si Mayor Francis Zamora, magbibigay bigat ang presensya ni Gismundo sa pagkilala sa kontribusyon ng mga San Juanenyo para makamit ang kasarinlan ng bansa. Matatandaan dito sa Pinaglabanan na inalala ang pagsalakay ng mga katipunero sa importanteng armory ng mga Kastila, hudyat na unang bakbakan sa pagitan ng KKK at mga mananakop. Sa pagdating natin dito, Jerry at Giselle, nakikita na yung presensya ng Philippine National Police, ng National Historical Commission of the Philippines, at mayroon na rin mga bulaklak na nakaalay dito sa mga pangalan ng mga sinasabi katipunero, miyembro ng katipunan noong panahon ng Kastila. Itong mga bulaklak na ito, nakatabi nung listahan ng mga pangalan na sinasabing KKK, ay nakaalay dito sa mga pangalan, hindi lahat ay kumpirmadong miyembro ng katipunan. Pero mula noong panahon ng Kastila ay kinikilala na dito sa lungsod ng San Juan. Mayroon na rin mga bulaklak na naka-designate dito sa mga bantayog na iba pang bayani, kaya ni Gat Andres Bonifacio at General Emilio Jacinto. Maging dito sa bantayog ni Dr. Jose Rizal, na pawang makikita sa paligid mismo ng Pinaglabanan Shrine, katabi ng Museo ng Katipunan. Dito yan sa lungsod ng San Juan. Magsisimula ang programa para sa ika-126 na komemorasyon ng Araw ng Kalayaan dito sa San Juan, mamayang alas 7:45 ng umaga. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tunay naman na diwa ng kalayaan, makikita raw sa araw-araw na pakikipaglaban ng mga Pilipino ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Live ho mula sa Luneta Park si Miss Let Narciso. Miss Let. Naputol. Babalikan natin mamaya at aalamin natin kung naririyan na rin ang Pangulo. Ayan. Pangunahing balita. Samantala, pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Dadalo ang Pangulo sa flag raising ceremony at wreath laying sa Rizal Park. Kasabay nito ang flag raising and wreath laying rites sa Kawit, Cavite, Malolos City, Bulacan, sa San Juan, Manila North Cemetery, Caloocan City at maging sa Angeles City sa Pampanga. Meron naman parada ng Kalayaan 2024 mamayang hapon, tampok ang 22 float na nagpapakita ng makasaysayang pangyayari sa bansa. Naganda naman ang gobyerno ng iba't ibang non-government organization ng magagarbong aktibidad ngayong Araw ng Kalayaan. Ayon sa National Historical Commission, may Kusina Warrior Contest ang TESDA, DTI at DA, habang meron namang labuyo eating contest ang Chile Federation. Labuyo? Aba. Siling labuyo? Oo, siling labuyo. Paramihan yata ng makakain ng maanghang. Naku, talo tayo sa mga Bicolano dyan. Oy, kayang-kaya ni Sister Elian. Ganun ba?
Bicolana yan. Mula naman ho kahapon hanggang mamayang gabi ipalalabas sa mga pelikulang Bonifacio ang unang Pangulo, General Luna at Goyo ang Batang General. 41 government at non-government agency naman na mag-aalok ng medical services, mga fresh produce, passport appointment booking at mga contest sa ilalim ng pamahalaang programa at serbisyo. Alas 7:20 ang ating oras. Balikan natin ang report ni Leth Narciso mula dyan sa Luneta Park. RH14, Leth Narciso. Come in, Leth. Napuputo lang linya natin. Mahina pa rin ang koneksyon. Baka dahil sa security dyan sa Luneta, Babalikan natin ang report ni Leth. Samantala, sa ibang balita, binomba ng water cannon ng mga supporter ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga pulis na magsisilbi sana ng arrest warrant sa Davao. Ayon sa tagapagsalita ng Davao Regional Police na si Major Catherine De La Rey, binomba ng tubig ang mga pulis gamit ang fire truck na nasa loob ng Kingdom of Jesus College. Bagamat maaari daw itong ituring na obstruction of justice, wala naman daw naiulat na nasaktan at maayos naman silang nakapasok sa compound matapos ang halos 3 oras. Naging mapayapa rin daw ang kabuuan ng operasyon bagamat bigong maaresto si Pastor at 5 pang kasamahan nito. Madaling araw, malamig, pero this Sunday ground po kasi it's our mandate as law enforcers. Serve the warrant of arrest. Mabuti naman po nung kinaumagahan na nakausap naman po ng mabuti kaya napapasok po kami doon sa Kingdom of College at na-serve po natin yung warrant of arrest. So, si Major Catherine De La Rey ng Davao Regional Police. Bad news naman ho para sa mga nagbabudget sa pamilya dahil asahan ng mas mataas na singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng mahal na pass-through charges na sisingilin sa June billing. Kabilang ho sa charges ang mataas na transmission charge kasunod ng partial lifting ng reserve market settlement at tinaasang feed-in tariff. Susunod! Tito Boy! Pulis! Kung umaksyon, matulis! Meron na namang pulis. Naku po. Na naman. Na nakasisira sa hanay ng PNP. Kada liderato na lang ng PNP, binabalik nila yung tiwala ng publiko sa kanila. Eto, nagkakasunod-sunod. Sangkot naman daw sa carnapping at robbery. Ay sus, ang bulok daw kasi nakakahawa. Patay tayo dyan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:23. Oras Kapopoy, alas 7:28 na. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Eto na, balikan muna natin si Leth, Mayora. Ayan, ang tunay daw ho na diwa ng kalayaan makikita sa araw-araw na pakikipaglaban ng mga Pilipino ayon kay Pangulong Marcos. Take 3. Ayan, totoo na yan. Live ho mula sa Luneta Park si Miss Leth Narciso. Miss Leth. Ala talaga. Oo, mahina talaga. Oo, problema tayo sa linya. Samantala, 2 pulis Caloocan at 1 sibilyan ang inaresto matapos reklamo ng carnapping at robbery ng isang suspected drug suspect sa Quezon City. Kapwa nakatalaga ang mga suspect na sina Police Staff Sergeant Russell Ortega at Police Corporal Joel Taboga sa Substation 6 ng Caloocan City Police habang nakilala ang sibilyan na si Robin Kaidik. Sina Ortega at Taboga kasamang 6 na iba pang tauhan ng Caloocan City Police ang itinuro ng biktimang si Gerald Andrade na kumuha sa kanyang 16,000 pesos na cash at motorsiklo. Batay sa reklamo ni Andrade, hinarang siya ng mga pulis Caloocan sa isang gasolinahan at sinabing suspect siya sa illegal drugs. Nabawi sa 3 suspect ang motorsiklo ng biktima habang 1 baril naman ang nakuha sa sibilyan.
Bukod kina Ortega, Taboga, kasama rin sa mga pulis, Caloocan na nasangkot sa illegal na operasyon. Naku po, sina Police Corporal Judy Rizare, team leader, Police Corporal Andy Maha, Police Corporal Mark Anthony Vinagrera at Corporal Alvin Cruz. May alok naman ho na 100,000 pisong pabuya ang pamahalaan sa makapagtuturo kay dating Palawan Governor Joel Reyes. Si Reyes ho ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Gerardo Valerio Ortega noong 2011. Kilala ho si Ortega sa pagiging kritiko ng mga tiwaling opisyal sa Palawan at pagtutol sa mga pagmimina sa lalawigan. Ayon ho kay Yusek Paul Gutierrez, Presidential Task Force on Media Security Executive Director, magmumulang reward money sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dapat maging handa ang Pilipinas sa lumalakas na external threats na resulta ng tumataas na geopolitical tension sa rehiyon. Ito ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Melchor de la Cruz, sa Gamo, Isabela. Ayon sa Pangulo, nakakabahala na ang banta sa seguridad lalo pangat malapit lang ang Pilipinas sa Taiwan, kaya mahalaga na maging handa ang pwersa ng gobyerno lalo na sa hilagang bahagi. Dahil dito sinabi ng Pangulo na 2 na ngayon ang misyon ng AFP, hindi tulad noon na internal security lamang ang tinututukan. Ito rin ang dahilan ayon sa Pangulo kaya isasama ang Cagayan Valley Region na maging isa sa mga EDCA sites at magkaroon ng collaboration sa US na siyang pinakamalapit na kaalyado ng Pilipinas. Sa kauna-unahan naman hong pagkakataon, nagsagawa ang People's Liberation Army Navy ng China ng maritime exercise sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kasabay nito ang kumpirmasyon ng AFP na dumami sa 146 yung mga Chinese vessels sa West Philippine Sea, 22 ang warship. Ayon naman sa Philippine Navy, walang karapatan ng Beijing na magsagawa ng military exercise sa maritime territory ng Pilipinas. Susunod! Tito Boy! Sino itong showbiz couple na inililihim pa raw ang pagbubuntis ni aktres? Aba? Bakit kaya? Bakit inililihim? Baka mga masyado lang silang pribado. Ganon. Meron kayang dapat na itago? Ano yon? At kukuha tayo ng update mula sa Food and Drug Administration sa dami ngayon ng mga naglipa ng mga peke, Mayora. Mga hindi lang mga peking puguan kundi mga peking gamot. Sunod-sunod, hindi ba nung nakaraan meron din? Ngayon meron na naman. Pati mga over-the-counter drugs, tapos pati yung mga binebenta online na mga kung ano-anong mga produkto na hindi naman pala FDA registered. Yan! Sa pagpapatuloy ng alas 7:33. This time check is brought to you by AC. Reach! Pangunahing balita! Alas 7:39 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Nagbabala ang Food and Drugs Administration sa pagbili at paggamit ng mga counterfeit version ng isang over-the-counter medicine para sa muscle pain. Meron na naman. Partikular na tinukoy ng ahensya ang ibuprofen, paracetamol o Alaxan. Nako. Na merong peking bersyon sa merkado. Nako, ito pa naman yung kino-commercial ni Senator Pacman, di ba? Ginagamit ni Senator para hindi manakit ang kanyang mga katawan. Teka nga, kuha na tayo ng update mula sa FDA. Nasa linya po natin ang spokesperson ng FDA, si Attorney Pamela Sevilla. Attorney Pam, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood, magandang umaga din po. Happy Independence Day po. May kalayaan din po ba ang mga taga FDA, Attorney? Meron naman po, may kalayaan naman po kami. Opo. Kayo ba, Attorney, ay doktor din? Hindi po, abogado lamang po. Okay. Pero si Director General Sam Sakate ay doktor.
Isang doktor po. Isa pong doktor. Opo, okay. Tama yan, ano. Holiday ngayon, hindi pa kayo mabutit na nahagilap namin kayo, attorney? Wala pong problema. Lagi po kaming bukas mapa-holiday para po maghatid ng balita. Ayan, opo. Lalo pat sa ganitong mga kailangang impormasyon na kailangan maipahatid sa ating mga kababayan. Nung una, meron lang lima yata yung unang mga gamot na ilabas ninyo na may mga namemeke. Ngayon pala meron ulit na bago at ito yung Alaxan. Opo. Tama po yan. Paano ninyong nalaman na mga peke ito, attorney? Opo. Ang Food and Drug Administration po kasi ay may sinasagawang post-marketing surveillance ng aming Regulatory Operations Office. Isinasagawa po ito kapag yung mga produkto po o yung mga gamot ay out in the market na po. Kumbaga, kapag nasa merkado na binibenta na po, mayroong ng mga nakaka-experience ng kung ano-anong sakit o report na nakarating ko. So, base po doon, ito naman po, Jerry, nakita naman po namin sa mga maliliit na tindahan. Ito naman po sa butika. So, sa mga maliliit na tindahan, kagaya po ng mga sari-sari store, sa mga liblib na lugar. Saan po namin siya nakita at nahuli, in-inspect po namin, doon po laganap yung mga ganong produkto. And sa tagal na nga po na nangyayari ito, until now, ongoing investigation kami, trying to look for the source. Kasi yun po kung gusto namin makita. Kasi pansin po namin sa mga nagiging investigation namin, isang kumpanya lamang yung ginagaya nung nag-counterfeit. Kumbaga, ito po ay yung mga madadaling mabili. Yung mabenta. Opo. Hindi po kinakailangan kasi ng reseta para sa mga gamot na ito eh. Oo nga. Tulad yan, Alaxan, ano pa yung mga nauna, attorney? Kremil S po. Kremil S. Bioflu. Biogesic. Tusiran, hindi ko kasama? Meron po. Alam ko po. Tusiran, kasama rin. Naku kabibili ko lang ng... Forte po ata. Oo, kabibili ko lang ng isang araw ng lahat ng binanggit nyo maliban sa Kremil S. Yung Biogesic, Bioflu, Tusiran. Dahil yan ang kailangan ngayon Yan ang marami sa ating mga kababayan na may mga ganyang sakit ngayon. Paano ho ba malalaman kung peke, attorney? Opo. Marami po kasing klase ng counterfeit. Maaaring pwede nyo na pong makita sa packaging itself. Pwede pong makita nyo pagbukas po ng gamot. Itong mga na-inspect po namin na ito at nakita namin, packaging pa lamang po, kitang-kita na yung pagkapeke. Bakit po? Kasi registered naman po sa amin yung mga original, yung mga lehitimong produkto. So, familiar po kami sa kung ano po talaga yung tunay na itsura nila. Nung nakapag-inspect po kami, dali-dali namin tinawagan yung market authorization holder o yung original na manufacturer po ng mga gamot na yon. And then, binerify po namin kung talagang ito ay sa kanila. And then, immediately naman po, dinis-o nila kasi based on packaging itself and dun sa mga labeling, peke na po, makikita na po. So, yun din po sa publiko, kung makikita niyo po na medyo tabingi yung mga labeling, medyo malabo na po yung mga print, pangit na po ang packaging, magkaiba yung kulay ng gamot, maging suspicious na po tayo and then wag po na po nating inumin kung may mga ganong diferensya dun sa mga sa gamot po mismo. Oo, dahil baka kapag kayo nakabili niyan, bukod sa hindi kayo gagaling, baka lalo magkasakit, ano? Tama po. Oo. Hindi kaya ganyan ang naiinom ko, attorney, kaya hindi ako gumaling-galing. hanggang ngayon ngongo pa rin ako. Pero kung nakabili naman po kayo sa butika, mas para mas safe sa butika na talaga bumili, ano ho? Tama po. Pero pag basat sa butika, sa mga parmasya, sigurado yan, attorney. Kinakailangan din po na approve po sila ng FDA kasi ang bawat butika po kinakailangan po yan. Lisensyado po yan ng FDA. So paano po malalaman? Meron ho yung license to operate na dapat nakapaskil po sa kanilang establishment. Kung wala naman po or kung meron, baka pinipeke rin ho. Nako, yun ang problema. Meron ho kasi kaming website kung saan makikita kahit po anong establishment, pharmacy, butika na licensed with us. So, pwedeng i-check. Pwedeng i-check po. Online. Online po yon at verification at fda.gov.ph. Pati siguro ang produkto, pati produkto, pwede ring i-check na ron.
Lahat po ng produkto, simula sa pagkain, medical device, sa cosmetics, and sa drugs. So kapag duda ka sa iyong bibilhang butika o sa iyong bibilhing produkto, gamot man yan o ano, ay pwedeng i-check online sa FDA website. Yes po, mas maigi pong makita po muna nila doon. Pero itong gumagawa nitong mga peke na to, nag-e-effort talaga, gumagastos. Attorney, may mga makina yan para makagawa ng ganon. Opo, yun nga po ang kinakalungkot namin dahil medyo marami na pong nabibiktima. Marami pong hindi nakakaalam dun sa lehitimong produkto at kaya doon po sa mga liblib na lugar kasi, Jerry, napapansin namin medyo wala talaga tayong available na butika. Yung accessibility po, medyo less talaga sa kanila. Sila ang target talaga, yung mga nasa probinsya. Isa lang kaya sa hinala nyo, attorney, isa lang ang makina o isang grupo lang ang gumagawa nitong iba't ibang brand ng mga peking ito? Kajeri, may mga reports na kaming na-receive, no? Meron pong mga reports na nanggagaling dito sa ating sariling bansa. Merong reports na nanggagaling po sa ibang bansa. So kaya naman po yun yung tinatry namin investigahan ngayon. Dahil kung dito po yan nanggagaling sa atin, sa sariling bansa, mas madali para sa amin kung malocate at mapasaray ang manufacturing company po niyan. Ang mahirap niyan, attorney, baka may nakapagbebenta rin yan online ng mga peking yan. Malamang sa malamang po dahil doon po mas madali. Makabenta, hindi niyo po muna ma-check kung ano yung binibenta sa inyo. Nako, oo nga. Lalo na yung mga bili lang sa Lazada. Di ba? Sa Shopee. Tsaka ano. Malamang siguro po. So mahirap i-check kapag online ang pagbili ng mga gamot na to. Opo. Pero bilang hakbang naman po ng FDA, naging problema na po yan sa amin ng mga nakaraang taon. So may solusyon na po kami para dyan na kung meron pong magre-report sa amin or to our own initiative na makahuli kami ng mga nagbibenta po ng peking produkto, gumagawa na po kami ng pulisiya ngayon kung ano po yung karapat-dapat na ipataw na charges or kung ano man po yung penalty na maibibigay sa kanila. Kasi right now po ang ginagawa po ng FDA kapag may mga nahuhuli po kami online is we report it to the social media platform na nakitaan po namin and then they will take down the post. Kaya lang po, medyo makukulit po ang ating sellers online. Bumabalik din Bumabalik din po. And yun po yung nagiging recurring problem and challenge po namin sa FDA. Yan sa mga peking gamot. Paano naman yung tunay, halimbawa, ibang mga beauty products, attorney, sarili nilang gawa, tapos ibebenta online pero hindi pala FDA registered. Yung iba nagpapanggap, inilalagay FDA registered pala, hindi pala. Opo. Yun nga po ang pinaka kinalulungkot namin kasi sa totoo po, Jerry, ang cosmetics po ay napakadaling i-apply sa FDA. So hindi po nila kinakailangang ibenta ito ng unregistered kung meron naman po silang kapital, meron silang panahon na ibenta yun, kaya po namin tanggapin si FDA dahil ang cosmetics po ay Certificate of Product Notification lamang po ang binibigyan namin dyan. Mabilis lang. So, lalo na yung mga ipinapahid lang, halimbawa lotion o sabon, ganon. Depende pa rin po kung makakakita kami ng hindi tama ng mga ingredients. Siyempre po, dadaan pa rin po yan sa aming evaluation. Pero usually po kasi ang cosmetics is product notification po yan. Babase po kami sa ibang standards internationally. So kapag compliant naman po sila doon, nag-undergo na po sila ng lab testing nila, ng third party nila, na laboratory testing. Then kami po, madali po kaming mag-approve, kaya wag po sanang matakot yung ating entrepreneurs, o kaya yung small businesses natin, dahil tinutulungan po namin kayo para din po makapasok kayo sa merkado. Promise yan, attorney? Madali lang? Yes po, Catherine. Yan po, isa sa programa namin, matulungan po yung small businesses, yung aming basta okay naman yung kanilang produkto. Pati yung mga iniinom, kasi may mga iniinom daw na pampaputi, attorney, hinahanap ko nga at susubukan ko. Si kasama namin dito si Mayora Giselle, pagka puti-puti, sabon lang daw ang ginamit niya
At mga pampaputi naman po, ang tinatanggap po kasi namin is health claims lamang po. Opo. So kapag ang isang inumin o isang pampahid po sa balat ay merong claim na pampaputi siya, yun po ay kagad namin dinideny. Kasi po hindi po siya health claim sa aming mga regulasyon o sa aming polisiya. So kapag ganoon naman po, kunyari ang isang inumin po or isang pampahid meron namang vitamin C na kaakibat na claim, yun naman po ay ina-approve namin. Ayun. At madali lang, attorney, hindi yung katulad na sinasabi nilang napakahirap daw makipag-usap dyan sa FDA. Siguro po sa tagal po ng hintay dahil lamang po sa evaluation, pero pasok naman po kami dun timeline and siguro po sa pag-evaluate, baka po may mga kulang, baka po may mga hindi na-comply yung ating applicant. Ayun. So, doon lamang po kami tumatagal. Ayun, pero yung approval itself po, wala ng problema po sa amin kung kumpleto po lahat ng kanilang mga papeles. Opo. At kung may mga announcement kayo, attorney, open po ang 2x2, ang DZRH, para sa inyo, para lagi nating nawawarningan ng ating mga napapaalalahanan ng ating mga kababayan sa dami ngayon ng mga ibinebenta, pati sa online. Opo, maraming salamat po, Kajen. Magandang programa po ito para po maihatid natin sa publiko kung ano po yung aming panawagan din para po lahat tayo ay mag-ingat sa mga nabibili po nating mga produkto. Meron din daw hubang nagbebenta ng pampaitim? Wala yata Tanning lotion na po ata ito, Kajen. Attorney, salamat po at kumusta nyo kami kay DG Sakate. Salamat po. Salamat po. Si Attorney Pamela Sevilla, tagapagsalita ng FDA. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ate, magkano sa champion? Hey, hey, hey! Naku, ang bilis ng oras, Mayora. 2 minuto na lang, pero meron pa palang may kinalaman sa FDA na balita. Ang mismong Unilab, Jerry, suportado yung pagpapaalala ng FDA sa ating mga kababayan laban daw sa mga peking over-the-counter na gamot. Ayan, talamakuyan ngayon, lalo na sa social media. Pinuri din ng Unilab ang liderato ni Director General Samuel Zacate na agad daw na pagpapalabas ng public advisory kaugnay ng mga counterfeit na medicine. Sinabi rin ng Unilab na nagdudulot daw ito, makinig ho kayo, dahil mapanganib ho ang mga peking gamot na yan sa mga pasyente, pwedeng palalain yung kanilang kondisyon at posible pang maging fatal. Totoo yan. Ayan. Sabi ko nga kanina, hindi na kayo gagaling dahil nga sa peke, baka makasama pa. Ayun lang. Baka magkaroon pa kayo ng ibang sakit. Kaya lang, baka nga mahirap malaman kung ano yung hindi mo makita kagad, hindi mo malaman kung ano yung peke o yung tunay, pinakamainam na bumili na lang dun sa mga kilala ninyong mga butika. Ganun na nga. At yun, sabi ng FDA, may paraan para malaman din kung tunay yung butika. At kung tunay din yung produkto o gamot na inyong binibili, pwede i-check ko sa website ng FDA. Ayun, maging mapanuri ho kayo sa panahon na to. Ang Unilab ho ay katuwang ng FDA, NBI at ng Intellectual Property Office upang mapigilan ang paglaganap ng nasabing criminal act. Ayun, ayos! Hi! Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay ho. Tulad ng bubong, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. At sa mga bibiyahe naman dyan, nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o ng pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ang
all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya ipuntahan ang i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Yehey! Oy, tinatanong nila ka Jerry Labasan, ka Soji Jimenez, General Sam Sagun, magandang morning. Kung ano naman daw ba ang gamit mo kaya ka pumuti ng ganyan? Sabi mo daw laki ka sa bundok, laki ka sa farm. Tsaka si Errol, dyan sa Abesco. Oh. Alam niyo ho ba ang sekreto? Naliligo ako ng gatas ng baka. Wow! Si Sherwin, mamimigay daw ng papremyo kahit holiday, Mayora. Aba, napakasipag naman. Ang Malakas promo nandyan ho sa Barangay San Juan 1, General Trias sa Cavite, RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, pasok na! Yes, Jerry at Gisela, dahil araw ngayon ng Independence Day, chillax lang muna tayong lahat dahil nahuli natin itong chillax tapsihan sa General Trias Cavite na nakatutok sa DZRH. Asan yung pinakikinggan nyo na DZRH? Asan po? Ayan, no? Biruin mo. Ang lakas-lakas ng DZRH sa papakinggan dito. You know? At ang winner natin, pangalan mo ate? Annalisa. Si Annalyn. Annalyn, palagi ka Annalisa. Si Annalisa, palagi ka naka-tune in sa DZRH. At sinong paborito mong announcer tuwing umaga? Atty. Taberna at Jerima. Wow. Atty. Taberna at Jerima, meron kang 1,000 pesos. Thank you po yan. At siyempre, meron kang t-shirt mula yan sa DZRH. Ano ba yan? Tindahan ba yan, Sherwin? Tindahan yan? Grocery bag ng DZRH. Yeah, thank you po, DZRH. Thank you. Independence Day, malaya-malaya ka na, te. Yes. Malaya na siya. Kanina, Sherwin, yes. Kanina malungkot pero tinan mo ngayon smile ganda na smile, ngiting-ngiti. Si Annalisa. Pag-solve ng lahat ng problema. May problema ba kanina? Wala naman siya. Lagi ka lang mamat mo na maging masaya kapag nakakita ng pera. Totoo yan. Lalo na kapag kulay asul. Diba? Yan ang masaya kasi kalayaan sa kahirapan sa DZRH Mas Malakas promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Maraming salamat, Mayora Giselle. Yan, maraming salamat, Your Honor. Ay, hindi ka nabulol na. Thank you. Bye. Happy weekend. Damdaming bayan. Susunod na.